Hello guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines, and sa video na to gawin natin ang weekly horoscope for April 22 to 28 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Libra. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin ang video. And favor na din, kung maaari, pakishare na rin po yung video na to sa mga social media accounts nyo and kahit sa mga group chat. Now, kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising signs nyo po, para saan ba to, ano bang benefits, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito, okay? And, by the way, tandaan po natin na yung mga readings na gagawin po natin, they are for guidance purposes. So, may free will tayo, gamitin ito ng maayos. And also, kung nais nyo pong suportahan ng ating channel, pwede nyo po kayo mag-send ng donation via GCash or Maya or yung thank you button nasa baba. Yung number po is nasa banner po ng ating screen. Okay, so for private readings and spellworks, message mo ako. Okay? So tingnan natin, ano bang, Libra, kamusta ka ba? Ano bang kineme? Oh, may sumasali sa atin dito. Hello. Libra, meron tayo dito, the Five of Pentacles and the Card of Poise. Alam mo, literal, wag muna tayong magpaka-poise. Wag muna tayong, pangit ng term eh, wag muna tayong mag-inarte. Minsan kailangan natin talaga madumihan ng ating kamay in terms of funds, in terms of earning, in terms of yung sa pag-expand natin ng ating finances. So medyo mukhang more on pera, pero baka mamaya may twist na naman to eh. So it's more on right now doing what you need to do. Gawin mo yung kailangan mong gawin at i-fulfill mo kasi totoo lang, totoo naman yung sinabi sa akin nun eh, na walang patutunguhan ang yung mahiyain, which is true. Kasi, kwento ko na lang sana hindi malaman ng kapatid ko to. Ayun yung kapatid kong babae kasi, para inutusan siya no na pumunta sa Cubao, sa isang office doon. Sa sobrang hiya niya, sa sobrang nahihiya siya, hindi siya nagtanong. Ending, tumatawag siya no. Ano pa na siya nun parang siguro 18 ganyan. Tumatawag siya, nasa Cubao pupuntahan na galing ng SM North Kasi doon kami dati nakatira sa likod ng SM North. Ending, tumatawag, alam nyo kung nasaan? Marikina Police Station. Ang dahilan niya, bakit hindi siya nagtanong, nahihiya siya. Take away. Kung titingnan natin, nakakatawa, di ba? Pero sa simpleng action, hindi niya nagawa. Hindi siya nakapunta doon sa kailangan niyang puntahan doon sa meeting kasi job application yun eh. At the same time, hindi niya nagawa yung kailangan niyang gawin. Tapos nagulo pa kami, ako tsaka yung nanay ko noon. So, why? Kasi sa hiya, which is yung hiya sa nanggagaling, ando sa point ng dalawang bagay, sinasabi ng cards. Yung pagiging mahiyain, it is rooting for two reasons. Either of which or pwedeng pareho. Una, takot. Takot na baka manong sabihin nila, anong gawin, anong maging reaction nila. Yung takot na baka mamaya, mahusgahan. Yung pangalawang reason is pride. Kasi hindi kailangan daw ng tulong. So, dalawa yung pinag-uugatan. Is either isa or pareho doon nag-uugat yung hiya. So, ngayon, medyo kailangan maging walang hiya tayo, Libra. Kailangan medyo pakapalin natin ang ating test ng very light. And we need to do what we need to do. Of course, ako nagtitiwala naman ako based sa cards mo na with the Five of Pentacles. Alam mo naman yung limitations, alam mo naman yung mga hindi dapat, alam mo naman yung dapat gawin. So, you are able to know or able to do maglagay ng limit doon sa pagiging walang hiya natin. Yes, hindi masama ang pagiging walang hiya, lalo na kung ikaw ay may pupunta at mawawala ka, di ba? Sayang hindi mapanood ng kapatid ko to. So ano ba yung crossing card mo? Which is here, we have the card of death and observer. Well, one thing kasi about you, Libra, air element ka. So andoon yung punto na sabihin natin na pag nag-decide ka, talagang pinag-iisipan mo.
and you're also nagpa-plan ka about it. Lahat ng mga bagay na nakapaligid, chine-check mo, andoon na ino-observe mo yung mga bagay-bagay. Pero eto kasi yung point na minsan hindi mo na kailangan mag-observe. Hindi mo na kailangan na mag-isip na kung ano yung gagawin. Kasi planado mo naman na. Saan mo pa, ano pang kailangan mo, Libra? Air element. Air is about the mind, intellect. Matalino kang tao. Kumbaga tatlo kayong sign eh. Gemini, ikaw, tsaka si Aquarius. Matalino naman kayo. Tapos sa to mention, balance ka pa. So alam mo naman yung mga do's and don'ts. So andoon na masyado ka yung pinaka-term doon, yung deliberate, na masyadong matagal bago ka mag-decide. Although gusto mo kasi maging pulido, pero meron tayong tinatawag na critical decision making. Ibig sabihin, kailangan na yung decision ngayon. Kasi ang oportunidad, hindi naman lagi yan nandyan. Ang pinto, minsan sumasara din yan, lalo pag malakas ang hangin, di ba? Sasara din yan. Or may moment na kailangan to isara. Don't hesitate na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Medyo maging walang yana talaga tayo. Tingnan natin, ano ba yung, tawag ito, crown card mo, wish card mo. Page of Swords, tsaka by the book. Medyo mahirap tong matupad. Kasi, alam mo yung parang gusto mo, kapag meron kang pinlano, step 1, eto dapat. Step 2, plan A, plan. Kumbaga, meron ka nakaset na eh. Nagplan ka na eh. Ano ka na ng mga plano mo, mga gusto mo. So, meron ka ng set ideas kung ano yung target mo. However, sinasabi dito ng Page of Swords, hindi kasi lahat minsan umaayon sa gusto natin. Ha? Even yung card ng by the book. Yes, we have rules. Meron tayong mga sinusundan na mga alituntunin, panuto. But there will always be an exemption to the rule. Magkakaroon din yan along the way. Doon mo dapat i-open yung sarili mo na, ay wait, meron pala akong dapat i-consider. Meron pala ako dapat isipin. Meron pala ako dapat i-take into consideration. And iyon yung exemptions. Iyon yung parang pwedeng meron kasi dito, gusto mong may matutunan ka pa eh. May madagdag na para sa siguro additional knowledge para mag-guide mo yung sarili mo in your decision making. Then, so be it, sabi ng universe. Sige, bibigay ko sa'yo, pero sana ibigay mo rin naman daw na pag nagbigay na ng alituntunin yung San Sinukob, eh hindi ka na mag-iisip, magdalawang isip, tatlong isip. Ilaban mo na. Ano ba kinakatakot mo? Ano nga ba? So, we have here is yung foundation mo. Magician, tsaka building blocks. Okay, so andoon na yung fear of, yung takot na magkamali, actually normal yan. Well, one thing alam ko sa pagkakamali, natural yun. Pero, di ba, once na nagkamali ka, once yung unang pagkakamali, okay lang yun kasi pwedeng experience, hindi mo alam, wala. Kumbaga, walang gumagabay sa'yo. Pero kung ulit-ulitin mo yun, ano to, hobby? Diba? So, yun yung iniiwasan mo. Iniiwasan mo na maulit yung mga pagkakamali or ayaw mo magkamali. But in failure, sabi nga, in failure is where we learn. In failure, we find wisdom. Yung tinanong si, Edison, yung parang tungkol sa light bulb, parang 2,000 beses kang nagkamali doon sa invention mo, ba't hindi ka tumigil? Sabi niya, hindi ako nagkamali, nakahanap lang ako ng 2,000 paraan para hindi gumawa ng bombilya. Good mindset kung titignan mo. Yes, nagkamali ka, pero nakahanap ka ng paraan na hindi dapat gawin. That alone is a lesson. Actually, share ko na lang din nung nag-work ako sa isang financial institution, tapos yung manager ko medyo may hindi ko alam ba't may itang ulo niya sa akin. So, andun yung point na nung nag-resign ako, exit interview,
tinanong ako ng HR, sabi, ano yung natutunan mo sa lahat ng bagay? Sabi ko, natutunan ko ano yung mga hindi dapat gawin kapag meron kang mga taong inaalagaan. Tinuruan ako ng manager ko noon na kung ano yung dapat iwasan, ano yung mali na iparamdam, sabihin at gawin mo sa mga empleyado mo. I took it on the other side. Tinignan ko siya in that concept. And andoon na naging gabay ko na yon. Paano ako makikihalubilo kapag meron ako mga tinuturuan, kapag meron akong inaalaga ang mga tao. Kasi alam ko yung pakiramdam eh. So bakit ko gagawin yun sa iba? Recent past mo, King of Cups and Peace. Ayaw mo naman talaga mabago lang. Medyo andun yung, siguro may part lang na may takot sa mga pwedeng pagbabago. Well, totoo naman, kahit nga si Elsa nun, di ba? Yung sa kanta niyang Into the Unknown, medyo parang, ano ba yung pwedeng maging kalabasan? Nakakatakot, hindi ako sigurado, nakakakaba, andoon na, hindi ako sure, sabi ni Elsa doon sa movie. Baka mamaya kung ano mangyari. Pero, kung papanoorin natin yung movie yan sa Frozen 2, nung pinursu niya, doon niya nalaman, hindi lang pala ako pang Reyna ng Arendelle. Nanonood talaga ako. Siya pala yung fifth spirit. Siya yung bridge. Ikaw kaya, Libra, kapag pinursu mo, ano kaya yung level up na gagawin sa'yo? Into the unknown. Tuloy mo. Grab it. Take it. Para sa'yo yun eh. At yung maganda doon, sabihin natin, yes, hindi mo alam, pero alam na ng universe. Alam na ng universe ko ano yung plan. Alam na niya kung ano yung magiging setup. Alam na niya kung ano yung target. Alam niya na yung ending. Ikaw lang namang hinihintay. Because your possible future na ikaw is the Ace of Pentacles tsaka si Treasure Island. Alam mo, yes, once na in-embrace mo talaga tong change, medyo naging walang hiya ka, at talagang pinursu mo to para sa'yo, alam mo yung tipong ang daming babaguhin sa'yo mula sa mindset mo, sa paniniwalaan mo, even yung sa circle ng friends mo, masishake to eh. Mababago. Pati yung pakikitungo mo sa sarili mo, paano mo tignan yung sarili mo, paano mo i-value yung sarili mo, mababago. And that is good. Why? Because yung Heart and Treasure Island, sinasabi, for you to be able to find your treasure, yung ikaw as a treasure, kailangan mo iwanan kung nasaan ka. Kaya nga Treasure Island eh. Kailangan mo lumabas ng comfort zone mo. Kailangan mo umalis kung nasan ka para mahanap mo yung treasure na ino-offer, na sinet aside ng universe para sa'yo. Di ba, Mikay? Sabihan mo nga sila. So, ano bang physical environment mo kasi? So, Nine of Pentacles, Nine of Wands, tsaka Regeneration. Well, ang hirap talaga din kapag umalis, kapag madami kang inaasikaso, madami kang responsibilidad na pilit na ginagampanan, mga bagay na kailangan mong ayusin, yung mga chores, yung mga duties, responsibilities. May tanong ako, sa lahat ng mga yan, sabihin natin sa 10 na kailangan mong gawin, ilan dyan yung dapat na ikaw talagang gumagawa? At ilan dyan yung inako mo lang or pinasa sa'yo? At ilan doon yung pwede mo nang ipasa? Na pwede mo ituro para gawin ng iba? Hindi ko maalala kung kay Max Lucado ko nabasa na libro sa leadership na doon sa book niya, 21 Irrefutable Laws of Leadership. Sabi niya doon, sa nabasa ko, kung gusto mong magdagdag ng miyembro, gumawa ka ng mga taga-sunod.
Pero kung gusto mong dumami yung membro, magsanay ka ng mga ibang leaders. Magsanay ka ng ibang mga pinuno. Why? Kasi sabi dyan sa physical environment mo, you can only do as much. May limit yung kaya mong gawin. May, kumbaga napapagod ka, hindi ka, sabi, yung pwede tayo mag-multitasking, pero hindi kasi sa lahat ng bagay pwede ka mag-multitask. Kaya mo bang kaya ba natin magsundo ng anak habang nagluluto ng adobo? Diba? Parang ganun eh. May mga bagay na hindi mo pwedeng pagsabayin. Andun yung point na pinapala sa'yo ng card na gusto mo mag-expand, gusto mong lumaki yung arena mo, gusto mong mas madami kang ma-reach out, gumawa ka ng i-train mo iba, palaguin mo sila, patayuin mo sa sila mga paa, bigyan mo ng responsibility. Kasi kung hindi mo bibigyan ng responsibility, lalaki, yung mga nasa paligid mo, lalaki yan ng lampa. Sa mga batang, di ba, 80s, 90s, yung kung pag tayo binigyan ng responsibilities, di ba? And asan tayo ngayon? Andoon na we are stronger. Sabi nga nila strong, yung utang ko na, wag na lang. Basta tulungan mo sila. Yun yung best option. Yung pagtulong, minsan yung parang kailangan mo pabayaan para matuto. Kailangan mo ituro mo sa kanila kailangan nang gawin yung protocol. Yung kunyari sa pagluluto, tas obserbahan mo, bantay mo from time to time. Then kapag kaya na, pabayaan mo na. Then gumawa ka ng ibang bagay, kung since malilibre oras mo, mag-take ka ng ibang higher task. Your emotional environment is the Chariot and Chapwood. Medyo pangit itong sasabihin ko. Merong mga pwedeng hindi mag-agree dito sa nababasa ko sa card. Minsan pamilya natin talaga yung pumipigil sa atin para makaangat tayo, di ba? Sila yung may toxic Filipino culture na isa sa mga toxic Filipino culture, panganay ka, dapat ikaw ay magsakripisyo. Pamilya mo, so dapat unahin mo sila. Andun tayo sa concept ng family. Sabi nga ng isang station ID, family is forever. Totoo. Wala namang makakabago nun kasi kadugo mo na sila, kahit anong gawin mo. Andoon na may connection, meron kayong connection, magalit ka man o hindi. Matuwa ka man o tanggapin mo man o itakwil mo, meron kayong connection na hindi na mababalik. But there should also be a limit. Walang yan kung walang yan, pero unahin mo naman yung sarili mo. Hindi yung tipong sabihin natin, nakuha mo tong funds na to, tapos gusto mo siyang gamitin, sabihin natin, i-fulfill mo isa sa mga dreams mo, na sabihin natin mag-travel, bumili ng bagong bag, magkaroon ng bagong sapatos, kasi nga ngumanga nga na siya. O t-shirt kasi nga may aircon na sa kilikili yung t-shirt mo. Or dagdagan man lang yung polo or polo shirt mo para kapag may mga formal na pupuntahan ka, meron ka naman masusuot. Kaya nga medyo yung title natin, di ba? Walang hiya. Dapat mawalan ka ng hiya na unahin mo din sarili mo. Kasi once na, alam mo yung point na you need to also invest sa sarili mo eh. Kailangan mo din isipin yung sarili mo. Andoon na, paano mo sila maiaangat kung hindi ka muna aangat? Para sa doktor, ang hirap magpagaling ka ng tao, tumulong ka gumaling ibang mga tao kung ikaw mismo yung may sakit. Medyo harsh yun, pero reality kasi. Sabi nga nung kanta, too much love can kill you. And yes, it's true. Totoo yun. Lahat ng sobra, good luck. Try mo kumain ng madaming asukal, di ba? Masama siya. Okay lang mag-asukal on a moderate level. Pero yung sobra, gawin mo na siyang kanin, ay, good luck. No. Your hopes and fears. So, 3 of Swords, tsaka clean it up.
Ah, may moment na natatakot ka kung ano yung pwedeng maging reaction nila. May part na natatakot ka baka mamaya ano yung maramdaman nila. Medyo baguhin natin yung scenario. Papaano naman ikaw? Naisip ba nila na pwede na nasasaktan ka din? Naiisip ba nila na pwede kang na yung ikabubuti mo naman? Ano yung mararamdaman mo? Hindi ba pwedeng maging patas naman? Yes, andun tayo sa point na gusto natin na isipin din ang kapakanan ng mga taong nasa paligid natin. Pero baligtarin natin ng konti. Sila ba ganun din ang iniisip sa'yo? O nakikita ka na lang nila na parang way para makatakas sila sa problema nila na pinanganak ka para maging solusyon sa mga nangyayari sa kanila? Medyo may pagka-devil's advocate yung card eh. So, it's something na kailangan pag-isipan mo. Kasi ang makakasagot nito, actually, ikaw lang din. At sila. Based on what nakabase doon sa kanilang sinasabi at sa ginagawa. Tingnan natin kung ano yung possible future. The temperance and flexibility. Well, hindi ako magtataka na medyo matatagalan ka mag-decide na piliin mo muna yung sarili mo. Na gawin mo yung mga bagay na pinaplano mo. Pero mukhang pipiliin mo ang sarili mo. Mukhang andun tayo sa punto na ikaw naman, ako naman. So, magiging ending neto, magiging masama tayo sa story ng ibang tao. Tayo yung magiging walang ya, tayo yung magiging walang utang na loob. Pero hindi kasi nila alam, ginagawa, ito yung masakit dito eh. Masakit pero andun yung point na sana mabilis mangyari. Ma-realize din nila sa huli na ginagawa mo to para din sa kanila. Na nag-invest ka sa sarili mo para magkaroon ka ng better opportunity. Diyan sa kanila ma-realize na yung mga ginagawa mo pa lang yun, sila din yung rason. Kaso yung daan na kailangan nila, yung kailangan mong gawin, is taliwas doon sa gusto nila. Dahil iba ang plano na sino para sa'yo. So ending, walang hiya tayo. Ending, pwede tayo maging masama sa kwento nila. Ending, maging masama tayo sa paningin ng ibang tao. Pero ang totoo, sa bandang huli, maganda pa rin ang kakalabasan. Bandang huli, ikaw pa rin yung mananalo. Sana nakatulong ang reading sa'yo. Tandaan, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will ka. Gamitin natin ito. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Pakishare na rin po siya sa mga social media accounts nyo, kahit sa mga group chat nyo po. Now, for private reading and spell works, message mo lang ako the link nung page po is nasa baba sa description ng video natin. And if you'd like to send donations via GCash or Maya or the thank you button, yung details po is nasa baba ng banner po ng video natin. Libra, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, blessed be. And I hope magkita tayo very soon. And all the way here po from La Trinidad, Benguet. Have a great day and keep safe. Goodbye for now po. Thank you.